Hello friends, kia ora! Ako nga pala si Maria, isang healthcare assistant dito sa New Zealand. Pero isa akong dating government employee as nurse sa Pinas, habang ang asawa ko naman ay dating kawani din ng gobyerno sa Pinas bilang bahagi ng Bureau of Fire Protection at buong pamilya na kami dito sa New Zealand. Iisang institution lang ang pinapasukan namin dito ng asawa ko. At sa awa ng Diyos, permanent na kami sa aming trabaho dito. Dahil nga hindi naman uso dito ang katulong at kung meron man ay napakamahal naman dito sa awa ng aming pinapasukan, nag-adjust sila sa work shift namin para sa mga bata. Ang asawa ko kadalasan ay morning shift habang ako ay PM shift. Sa ganitong pamamaraan, may palaging kasama ang mga bata. Laking pasasalamat din namin dahil may kasama kami sa bahay, nakatrabaho din namin at kilala din namin at kaibigan sa Pinas, na maasahan naman nakasama ng mga bata kung wala kami. Mahirap man ito sa umpisa, pero sa paglipas ng buwan ay unti-unti din naman kami nakaka-adjust. Sa umaga, ako ang nagluluto para sa mga bata at hinahatid sila sa eskwelahan. Mas nagustuhan ko itong ganitong schedule sapagkat may oras pa akong i-review ang lessons at homework ng mga bata dahil di naman maaga ang pasok nila sapagkat ito ay nagsisimula ng 9 a.m. at natatapos ng 3 p.m. Isa sa mga nagustuhan ko ay mas marami kaming oras sa mga anak namin ngayon. Kung dati ay pressure ako sa work at uuwi ng may daladalang trabaho, dito naman, pag alis mo sa trabaho, ang iisipin mo na lang kung ano ang lulutuin at pag-asikaso sa mga bata. Dito, mas focus ka sa pamilya at palagi kayong may bonding. Totoo ang life and work balance na sinasabi nila dito. Pero, hindi naman lahat positive dito. May mga bagay din na sa mga balak lumipat dito ay dapat nyo malaman para di kayo ma-culture shock o di kaya sumobra ang expectations ninyo. Lalo na at dadalhin nyo ang buong pamilya nyo dito. Sa mga susunod ko na mga video, ihayag ko ano-ano ang mga bagay na ito. Kahit ganun pa man, mas maganda pa din manirahan dito sapagkat halos lahat naman ng bansa ay may pros and cons. Kahit sa Pilipinas ay may mga bagay na gustong-gusto ko at may mga bagay din na ayaw ko nang balikan. Noong una, ang tingin ko sa mga OFW pag umuwi sa Pilipinas at kinukumpara nila ang bansa kung saan sila galing sa bansa natin ay mga hambog. Sabi ko pa nga dati, sus nakarating lang sa ibang bansa ang tingin na sa Pinas ay di maganda. Pero totoo pala ito. Marahil ay maraming nakaka-relate dito niyan. Ibang-iba talaga dito. Halimbawa, lang nito ay ang daanan o kalsada. Na kahit saan ka pumunta, well-maintained ito at madali ang pag-repair kung meron man. Na di umaabot ng buwan o di kaya taon pa. Bukod dyan, di din sila nagkukulang sa mga road signage. Mga bagay na minsan di natin napapansin pero malaking senyales na ang tax dito ay napupunta sa tama at hindi sa mga mamahaling bags at damit ng mga nepo babies. Mapapasana all ka na lang talaga. Habang ang mga tao sa Pinas, sige ang trabaho at maligaya na nga lang kung makakabili kahit isang bagong damit o tsinelas o kahit isang bag sa isang taon. Hahay, kaya magsumikap na lang tayo dito. Anyways, paalam muna at see you at my next videos.